So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share, at ilagay natin sa playlist sa Spiritual Life and Random Topics in Life 2026 to 2090, tips and advice for successful life, health tips and advice, ba? So napaka-importante guys na you have to love yourself. Be and go and love yourself, ba? So kapag inalagaan mo yung katawan mo, marami kang magagawa, 'di ba? Marami kang ma-achieve sa buhay, maabot. Kasi una, bago naging successful yung ibang tao, may mga doktor yan, may mga advisor yan, may mga PT yan, physical therapist, yung mga athlete na yumayaman, di ba? Ang iba, nagsimula talaga sa walang-wala yan. You are the coach and you are the maker of your own life. Huwag mo isisi sa iba dahil ni ganito, kung napupunta ako sa naninigarilyo, sorry po, allergy po ako. Sorry po, hindi po, may sakit po ako sa alak. O yun. Sabu, hindi po ako. Pasensya na po, hindi po ako nag-kausap. Ganon na mayroon akong control sa sarili. Mayroon akong boundary. May mga Bible verse ako sa sarili ko. Happy is the man has not walked in the counsel of the wicked, nor stood in the way of sinners, nor sat in the seat of scornful. But his delight is in the law of Abayawe, and his law that he meditate day and night. Isabuhay natin, isipin, ihinga, at gawin yung kautosan ni God Yahweh. Hindi lang puro hanggang salita at isip lang para maging totoo yung sinasabi natin, yung paniniwala natin, di ba? Hindi ako perfect na tao, as in common person ako at na-realize ko na mali pala yung ginagawa ko. Ngayon, nagbago ako. Konting rice, galaw-galaw, inhale, exhale, kumain ng healthy foods at healthy foods sa kunti lang. Huwag sobra. Walang namatay sa kunting kinain. Namatay, maraming nakasakit at namatay yung maraming sobra-sobra. Walang limit at control sa sarili. 'Di ba? Isang bag na biscuit, isang kalderong karne, bad yun. Yung posporo lang, konti lang, as in, makatikim lang. Hindi din sobrang tubig, sobra ding walang kain. Na tawag ito is balancing. Consistent, lagi-lagi mo siya, pero konti. At healthy foods, at healthy habits yung ginagawa natin araw-araw. Hindi yung para naisip mo lang, ngayon lang, inom na ako na tubig, hindi ganun. It's an art. It's a course din yung pag-aral sa sarili mo sa kalusugan. Hindi mo makikita yan sa school, hindi mo makikita yan sa negosyo, at hindi yan makikita yung sinasabi ko sa work. Promise. Hindi mo rin makikita yan sa ibang libro. 'Di ba? No, walang isang libro na isang basahin mo, gawin mo lahat at masosolve mo lahat ng problem mo. Iba-iba kasi mga kaalaman. Iba-iba ang solusyon ng mga tao. Iba-ibang approach, iba-ibang style din ang mga tao. Iba-iba din ang pinagdadaanan. Paano nila nalampasan ang mga pagsubok sa buhay, mga challenges, trials, and problems sa life. Normal yun. Ang kailangan natin kung nagkamali tayo, kailangan natin magbago. 'Di ba? We have to change, adapt, new, magawa ng bagong technique, 'di ba? Kasi as time goes by, tumataas yung panahon, nagtaas din yung demand sa buhay or mga requirements, 'di ba? Kumain. Kahit ang white rice ngayon, alam kong bad yun, kahit konti pwede lang. Wag lang sobra, nagpasang bundok talagang ano mo, yung kanin. Kahit yung sa Jollibee na ano, kung ka sa Jollibee o sa Carinderia, yung isang serve na rice lang, enough na yun. Ngunguyain mo, i-chew mo talaga yung kanin para di ka magutumin at iinom ka ng tubig 1 hour before meal para hindi ka mabulunan at saka magutuman. Ang yung nagugutuman, lack of vitamins and nutrients yan. 'Di ba? Hindi yan sakit. Yung nabulunan, nahihirapan, nahihilo ka, sakit ang ulo mo. Kung lagi na lang nangyayari ganun, may sakit siguro ka or mali ang ginagawa mo o may nararamdaman ka. Minsan sa gene, sa lahi mo. Pero kailangan natin na mag-adapt ng healthy lifestyle. Hindi ibig sabihin na gene mo na yun, hindi ka na magbago. All of us is the same. 'Di ba? Kailangan natin na hindi tayo perfect na tao. Common people din ako dati. Nagbago ko, bawat pa yung puyat pala, hindi pala maganda yun. Nung napunta ko ako sa mga hospital talaga at in-interview ko yung mga pasyente, pare-pareha talaga. We have a common denominator. Pareha lang tayong pinagdaanan. Laging nagpupuyat, laging cellphone, laging nakaupo, delikado na yun. At iba, nagbibisyo pa, alak, drogas, sigarilyo, chicks, at saka
soft drinks, delikado yon. Tapos stress ka pa, 'di ba? Dagdag na 'yon. Worry ka pa, dagdag 'yon sa katawan mo. Hindi pa uminom ng tubig, puro chichirya. O, yung mga ganun ang ginagawa natin, you will not be successful. You will be successful at hospital. Magkasakit ka. Kasi we do the wrong things. We don't know the right things. Yun lang yun dito, kahit pwede ito ma-apply kahit sino ka man may sakit or wala. Tante na may limit ka sa kinakain mo, huwag sobra. Iwas sa bisyo, magdasal, at konting light walking lang, kahit lakad-lakad lang, at least makakalakad, magalaw-galaw yung katawan mo. Huwag puro sanayin na puro lang upo ang nalalaman natin. Bakit? Kasi lagi nakaupo ay candidate yan sa sakit at lalong nagpapataba. Sobrang, hindi makakontrol sa sarili ba? Lamoy ng lamoy, tawag ito yung pasok ng kain ka lang ng maraming karne, hindi healthy yun, lalo na yung mga bulalo. Nako, avoid please. Kakain ka ng bulalo, isang cup lang, yun lang. Once a week lang or once a month. Ang dami natin kakainin na lagi-lagi kahit konti, nagbabudget, yung mga gulay. Kung hindi, prutas, ganun, i-alternate mo para may marami kang sustansya or variety of fruits and vegetable. Pero take note, wag mo hahaluin kakainin yung prutas at gulay. Yung mapapait at matatamis para matatamis pa rin ng mangga at mapapait na dahon, yung malunggay, wag sabayin kainin yan, toxic yan. Unang kakainin yung prutas, yon. Kung kakain ka ng may konting ulam, konting apritada, mechado, konti lang, konting rice at unahin mo yung prutas. Pagkatapos mo kumain, huwag iinom ng maraming tubig. Pwede lang konti-konti para di lang mabulunan or mag-take ng vitamin C. Okay yon. Mas approve yun. Ginagawa ko talaga yung ganun. Tapos, after 1 hour, 2 hours, inom ka naman ng tubig. Doon ka inom ng 2 baso. Hinay-hinay din na pag-inom sa tubig. Hindi dapat nakatayo. Hindi mabilisan ang pag-inom mo. Dahan-dahan yan. Yun lang ang technique ko, guys. Hindi talaga tayo nagkasakit ng sobra-sobra or matindi. Tapos, kasi sabihin mo, busy ako, busy ako, busy ako. Sa busy mo, magkakasakit din ka talaga. Wala ka ng time sa sarili mo at walang discipline. Discipline is to teach, to do what you know, ang nalalaman mo. Discipline itong ginagawa ko, yung alam ko, ginagawa ko. At galing yan sa doktor. Nagpapacheck up ako, hindi lang medical, mga quack or alternative doctors. At tama naman, mayas-ayos naman yung katawan ko. At may sapat ka na tamang tubig. Dapat balance lang lahat, balanse. Hindi sobra-sobra. Sobrang alak, bad yun. Sobrang sigarilyo, sobrang shabu, bad talaga yun. Kahit kunti or sobra, bad yun. Kunting soft drinks, virus yan. Iwasan mo talaga yan. Virus yan sa katawan mo. Mataas sa sugar. Maraming nagkakasakit dahil una sa diabetes. Sobrang mahilig sa matamis. Sweetie ba? Matamis. Soft drinks. Hindi lang soft drinks yan. Pati kanin. Mataas din yan sa sugar sa katawan. Bawag puro maraming karne. Yun lang. Gawin mo siyang routine or ulit-ulit mo lang siyang gagawin. Pag ginagawa mo yan araw-araw, your body will be thankful you. Magpapasalamat yung katawan sa'yo balang araw. Diba? Exercise, kahit kunti lang light exercise. Hindi yung exercise na patayan na sobrang pawis. Tanti lang na maka-inhale, exhale ka at makagalaw. At bago ka mag-exercise umaga, mag-inom ka ng tubig din, kahit 3 or 4 glass of water. Ang tawag doon, water therapy. Pag gagising sa umaga, uminom ka ng tubig, dandahan, nakaupo, 2 o 3 basong tubig pagkagising sa umaga. Huwag kape agad kasi dehydrated ka nga eh. Huwag magbisyo agad. Yun, simple lang siya gagawin pero yung impact niyan, pag gagawin mo araw-araw, napakalayo yung aabutin mo at wala kang sakit, di ba? To wake up early, to sleep early is to be wise, healthy, and wealthy, di ba? So, wag wala kang sakit, makaipon ka ng pera, di ba? Huwag mo lang gagawa ng illegal na paraan. Sasabu-sabu doon, mga scam ng tao para makapera. Makaipon ka naman, basta wala kang sakit, nagtrabaho ka, makaipon ka ng pera, yayaman ka. Or manalo sa loto, depende. Anything can happen. Basta maniwala lang tayo hanggang Yahweh at sa sarili natin. Huwag kang maniwala sa mga loser.
ba? Tante doon na before you can be winner, believe yourself, 'di ba? Minsan marami tayong ginagawa, busy tayo, pero isipin mo, hindi busy ang magso-solve sa problema mo. Busy ako, wala akong time kasi di ako magbasa, pero may Netflix, may Facebook, 'di ba? Paano ba? Wake up call 'to yung sinabi ko ba? Pangpagising sa natutulog na isip. Lahat ng bagay nagsisimula 'yan sa isip. 'Pag sa isip mo 'yan, gagawin mo rin siya para maging reality, totoo, 'di ba? Kasi busy tayo pero may mga anime tayo, sobrang emotional, lagi may mga ugali pa, mga attitude. Kailangan natin magbagong buhay. We have to change our life, to have a new change life. New attitude, new thinking, new life, 'di ba? Bagong buhay. Ako common people din ako dati, pero hindi naman sa tamad ko o sinasadya ko lang, hindi ko lang talaga alam what is the proper thing in life. Ano dapat gagawin, gaano karaming tubig, ano bakit nag-aaraw, bakit ng umaga. Parang blankong utak ko, parang nangailangan ako ng pag-ibig or guide. Kasi magulang ko parang stricto siya, matapang, pero alam naman namin ginagawa niya lahat. Pero yun na talaga kung hindi mo mahanap sa ibang tao, hanapin mo sa sarili mo, 'di ba? Huwag masyadong expect sa iba. Kasi each one of us has a struggle. Yun talaga na sa ating panahon ngayon, marami problema talaga and problems normal. Yun nga talagang may math tayo, nag-school tayo, ganito. Kasi life will have face of many problem and many changes and many trials and challenges. Pero makakayanan natin 'yan kung mahal mo ang sarili mo. Paano ba natin mamahalin yung sarili mo? Yun lang yung sinabi ko, matulog ng maaga, kumain ng healthy foods, yun. Bago ka muna titingin sa iba, titignan mo na yung gawa natin sa sarili. At ako, nag-advise din ako para makatulong din sa inyo at yung ina-advise ko, yun ang secret ko. Yun din ang ginagawa ko. Hindi ako madamot or greedy sa knowledge. Pag gagawin mo yung knowledge na sinasabi ko, ina-advise ko, gaganda din yung buhay nyo. Maniwala kayo at bibili ka din ng libro, wag puro ano doon. Kung naibisyo ka doon, magpa-advice ka sa doktor, magpa-check up ka. Dok, paano ko matigil 'tong sigarilyo? Dok, paano ko 'to mainom 'tong ma-stop 'tong alak? Di ako makatulog, eh. Gano'n. Wag mo na hintayin na malalala pa yung sakit mo, doon ka magtataranta pa na ospital, ganito. Mahal na. Habang maaga pa, sabi pa ng doktor, early detection is better than a cure and a treatment. Pagpa-ano na, magpa-check up ka na sa doktor. Dok, hindi ako makatulog, dok. Adik ako sa alak, minsan sa droga, anong gagawin ko? O, di ba? Magpa-advise ka, magpatulong ka. Hindi ka nagpa-advise, hindi ka nagpa-check up, ma-pride tayo nun. Kung magpakumbaba lang ka sa doktor, kung bumasa ka sa Bible, at ginagawa mo yung advice ko, at magpatanong ka sa doktor, Dok, alam ko makasakit tong alak at sigarilyo. Please advise me. Turuan mo ko o ireseta mo ko paano ko 'to matigil. Anong gamot? Anong paraan? 'Di ba mag-research ka rin, 'di ba? May responsibility ka sa sarili mo. Ang ating katawan 'yun ang kapitan natin, 'di ba? Huwag mo iasa lahat sa doktor, sa ibang tao. Ikaw mismo, tayo mismo sa ating sarili. You know yourself, 'di ba? 'Yun na, "Dok, mahilig ako sa chicks." Oh, may iba HIV na, tamaan na, 'di ba? "Dok, diabetic ako, soft drinks, sobrang kanin ng rice." 'Di ba? So, prevention is better than a cure. So, 'yun ang tawag nun sinabi ko ngayon na, "Dok, paano ko iwasan 'tong sigarilyo?" Prevention 'yan. "Dok, paano ko maiwasan yung addict ako sa alak?" "Dok, paano kung hindi ako makatulog, Dok?" Ang ginagawa kasi sa iba, ginagawa nilang sleeping pills, pangpatulog ang alak. Sabi pa ng doktor, it's very, very wrong. O, di ba? Ma-pride eh. Hindi masabihan, hindi, tama ako. Mag-self-medication, mali yun. Ang gamot-gamot ka lang sa sarili mo. Pero alam ko naman, yung ginagawa ko, galing din to sa doktor. Yung ibang tao, hindi lang magpagsabihan. Ma-pride ba, maugali. Ba? So, kailangan na magpatulong ka sa doktor kung may problema ka. Hindi mo isari-sarili mo lang yan. Huwag mo nang hintayin na lumala pa yung sitwasyon mo, doon ka pa pupunta sa doktor. Lalo ka lang pipirahan. Di ba? Habang maaga pa para sa sasakyan, kunti pa yung problema, kunti pa yung gastusin mo.
Pag malala na yung problema sa sasakyan mo, sobrang damage, sobrang sira, malakihan ka talaga ng gastos. Ganun yun. Prevention is better than a cure. Early detection can save lives. Alam mo, hindi ka nakatulog, medyo ma-infection ka, may namamaga, or parang hindi normal sa katawan, magpa-check up ka, magpa-advise. At yung sa advice ng doktor, gawin mo. O, di ba? Ilista mo, take note mo, gawin mo, isipin mo araw-araw para may resulta. Pero huwag mong kalimutan yung mga basic. Di ba? Kahit ganong kataas ang naabot mo, kung hindi mo nasundan ang basic, yun ang foundation. Pag di mo nagagawa ang foundation, sayang lang lahat. Pati buhay mo. Di ba? Magkasakit ka lang, mamamatay kasi pagpigil sa alak, hindi kaya. Ang sigarilyo, hindi kaya. Ang droga, hindi kaya. Ang chicks, hindi kaya. Ang soft drinks, hindi na makaya. So, kung hindi mo na kaya, nako, hindi mo na kaya mabuhay. Mamamatay ka na talaga sa ganyan. Kasi, hindi mo kayang kontrolin ang sarili natin. Once na makontrol mo yon mga basic na yan, at nagawa mo yung tama, na-advise galing sa doktor, congratulations, your sickness will be gone soon. Hindi man diretsyon, gawin mo siyang lifestyle. Gagawin mo siya araw-araw. Hindi lang sa bagay o sa panahon na isip mo lang. So, like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Maraming salamat po. Thank you po, guys. Yan ang paalala natin. Health is wealth. Prevention is better than a cure. Di ba? Taranta ka na, uy, di na ako makahinga. Sakit ng ulo ko, di na ako makalakad. Please, wag nyo na hintayin ng ganun. Magpa-check up pa habang hindi pa malala ang sakit. Kapag malala na yan, hindi na makahinga yan, hindi na makalakad, sakit ng ulo, malaking pera nang darating dyan. Okay? So, ingat guys. Stay safe and stay healthy. Thank you po. Sana all healthy at walang sakit. At sana all mayaman. Pag wala kang sakit, mayaman ka na rin. Thank you po.